Samantala, sa ibang balita, aksaya lang sa oras. Yan po ang puna ng isang senador sa panibagong sagutan ni na Senador Miriam Defensor Santiago at Senador Juan Ponce Enrile. Tinawag ng senadora si Enrile na sinungaling, babaero at hari ng mga smuggler. Hindi naman nagpa-apekto si Enrile. Bahagi man ito ng malayang demokrasya ayon sa isang eksperto, senyales ito ng kawalan ng transparency at accountability ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Kaya sila raw kailangang mag-ungkatan ng baho. Saksi si Ivan Mayrina. He eats stone words for breakfast. My attacker is the icon of shameless lying. The Prince of Darkness, maybe he's suffering from age-appropriate dementia again. Gaya ng kanyang pangako, harap-harapang tinabla ni Senadora Miriam Defensor Santiago mga naunang birada sa kanya ni Senador Juan Ponce Enrile noong November 27. Mula sa pag-iit na mastermind ng pork barrel scam si Enrile na nauna ng itinanggi ng huli. This is an outright lie and this is just another of those baseless fabrications against me from your depraved mind. I really could have requested for additional hearing where he could be personally present and interpolate Janet Napoles, who appears to be his BFF, his best friend forever. But he chooses to keep away and to keep silent because he's immobilized by fear and humiliation. Nagsanga-sanga na mga akusasyon ni Santiago. Nariyang hari raw si Enrile ng smuggling empire dahil sa umano'y talamak na katiwalian sa Cagayan Economic Zone Authority kung saan kamag-anak daw ni Enrile ang CEO. Bakit tayo magbabayad? Ito pamagitan ating voice para kumita itong smuggler na ito. Aba, ang galing. Global gambling lord na siya ngayon. Hanggang sa mga umano'y kasalanan ni Enrile dahil sa papel niya bilang dating defense minister noong martial law. The man is an incorrigible liar and criminal, as brought out by the litany of his crimes against the Filipino people. Pati ang dating napaulat na problema ng mag-asawang Enrile, inungkat din ni Santiago. Christina was reported as saying, quote, in the Chicago Tribune, quote, that she no longer could tolerate his chasing after other women, including domestic helpers, cooks, and assistants. For emphasis, he's chasing after other women, including domestic helpers, cooks, and assistants. Walang pinapatawad ito. Kaya ayaw kong tumabi sa kanya, baka mamaya na HIV ako. Dawit pati ang umano'y relasyon nila ng dating Chief of Staff na si Gigi Reyes. Nag-birthday party para sa kirida niya, to which he was able to drag President Aquino. And this libertine pontificates about morality? Psychopathic, hypersexualized, social, serial womanizer. Idinawit na rin ni Santiago si dating Senador Ping Lacson na tinawag niyang attack dog ni Enrile. Nagtago yan eh. At many believe that Enrile provided safe haven in Cagayan to Lacson. Habang naglilitanya si Santiago, si Enrile hindi nagpasinda at naglaro lang ng Bejeweled sa kanyang tablet. Bagong talumpati, sinabi niyang hindi nasasagutin sa plenaryo akusasyon ni Santiago, pero di rin siya nakatiis. Sinagot niya ang pagdawit sa kanyang dating Chief of Staff. Personal attacks, personal assaults against innocent people without any proof or iota of evidence. At ang akusasyon kaugnay sa martial law. Matagal na yung martial law. Naka-ukit yun sa kasaysayan natin, di ba? Lahat ng sinabi ko doon sa speech ko ay pinatunayan niya ngayong araw na ito eh. Pero ano sir? Particular doon alin sir? Lalo na yung kanyang state of mentality. Si Lacson naman binaliwala lang mga patutsada ni Santiago dahil tutok daw siya sa bagong tungkulin bilang rehabilitation czar. Ang ilang kapwa senador nalulungkot sa bangayan ni Enrile at Santiago. Nasasayang ang oras ng Senate. I really feel we're wasting time. But at the same time, we're providing entertainment. I'll contact my father and siguro both of us will mediate. Sana before Christmas magkaayos na. Kung tutuusin, hindi iligal kundi bahagi ng malayang demokrasya ang pagtatanggol sa sarili sa akusasyon ng iba. At karapatan naman ng mga senador ang magpahayag ng kahit ano sa kanilang privilege speech. Pero kalabisan na nga ba ang sagutan ng dalawang senador? Ayon kay Professor Bobby Tuazo ng Center for People Empowerment and Governance, kung sila-silang mga opisyal mismo naglalabasan ng baho dahil daw yan sa kakulangan ng transparency at accountability sa matataas sa opisyal ng bayan. Wala naman tayong nalalaman na mga katotohanan tungkol sa mga plunder, tungkol sa mga high crimes kung walang whistleblower. No? So in effect,
kinuha ni Senator Miriam yung ganitong klaseng forum, no, para isiwalat, no, yung what she thought was the truth, no. Medyo nakakalungkot na kailang umabot pa sa ganitong antas ng discourse, no. Ang milyong-milyong Pilipinong tuloy lang ang buhay sa gitna ng bangayan. Interesado naman kaya sa batuhan ng putik ng senador at senadora? What's really the core should be the one na i-emphasize nila. Huwag yung mga personal or whatever misunderstandings they have. Dapat intindihin na lang nila yung mga issue ng bayan bago sila mag-away. Ikaw ba interesado ka sa mga personal na issue sa buhay nila? Hindi. Kasi meron din kami personal na issue sa buhay namin. Bahala po sila sa buhay nila kung anong naman. Kasi wala naman po kami alam doon eh. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.